Ang journal ni Thomas ay nagbunyag ng nakakakilabot na huling salita. Bahagi na ako nito ngayon. Susunod ba ang tagapagsalaysay? Lumilitaw ang mga tally marks sa pinto ng basement. Nagtataya ng hindi alam na kapalaran. Ano ang gusto ng bahay? Ang mga simbolo ng salamin ay mahinang kumikinang sumasalamin sa mga aninong wala roon. Anong mga sikreto ang hinintay nito? Kumusta sa lahat ngayong gabi? Ay sisirain natin ang isang kwento na magpapakilabot sa inyo. Parang tunog ng lumang sahig na kumikiskis sa kalagitnaan ng gabi. Isipin ito isang gumuho ng bahay na Victorian sa gilid ng bayan. Ang mga bintana nito ay parang mga matang hindi kumukurap nakatingin sa dapit hapon ng taglagas. Lumipat ako rito para sa murang halaga, pero baka hindi ka makaligtas dito. Kaya bago ka masyadong maging komportable maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe kung talagang gusto mo ang ginagawa ko rito. Mag-iwan ng komento ng iyong lokasyon at lokal na oras. Curious ako kung saan ka nakikinig. Ngayon patayin ang ilaw, buksan ang bentilador para sa banayad na puting ingay at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ang hangin ay presko sa amoy ng mga nalaglag na dahon nang huminto ako sa lumang bahay. Ang ahente ng real estate si Linda ay purong ngiti pinupuri ang kagandahan ng mga lumulubog na gable at mga pader na puno ng ivy. Isang bargain, sabi niya, para sa isang bahay na puno ng kasaysayan. Dapat alam ko na ang murang bahay ay laging may kasamang kondisyon. Noong unang gabi, humiga ako sa isang kumikiskis na kutsyon, yung tipong umuungol na parang may opinyon. Tumahimik ang paligid pero hindi ito payapa. Para itong katahimikan na hinintay kang mapansin na may nakamasid. Sa ikatlong gabi, nagsimula ang mga ingay. Hindi yung tipikal na ungol ng lumang bahay, kaya ko yun. Rhythmic, ito parang mga hakbang na naglalakad sa loob ng pader. Tak 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 pos, tak tak tak. Nanlalamig ako, sinasabi sa sarili na baka tubo o daga lang. Pero hindi ito random. May layunin, parang may sumasayaw ng sayaw na sila lang ang nakakaalam. Natatakot akong tumakbo sa switch ng ilaw, umaasang may makikitang figura sa sulok. Pero lagi lang akong mag-isa kasama ang mga alikabok sa liwanag ng lampara. Tumindi ang kakaiba. Ang aking mug ng kape iniwan sa counter ng kusina ay nasa hapagkainan kinabukasan. Ang mga libro na maayos kong isinalansan sa coffee table ay nasa istante ulit, lagi sa pinakamataas kung saan hindi ko maabot ng walang upuan. Tinawanan ko ito noong una, baka naglalakad ako habang tulog, di ba? Pero nang nawala ang mga susi ko sa mangkok, malapit sa pinto at lumitaw sa bathtub, hindi na ako natawa. Sinuri ko ang bawat kandado, bawat bintana, pero walang nawala sa lugar. Walang tanda ng pagnakaw, puro laro ng taguan ang mga gamit ko. Nagsimula akong makaramdam ng paninitig. Alam mo yun, kapag mag-isa ka pero parang may nanonood. Bigla akong lilingon pero laging walang laman ang mga kwarto. Minsan isinumpa ko na may nakita akong anino sa salamin ng pasilyo. Masyadong mabilis para sa akin. Sabi ko, bahay lang na nag-aayos. Pero hindi naman inililipat ng bahay ang susi sa ref, di ba? Nga pala, napansin mo ba kung paano umuungol ang ref na parang may plano? Ang ref ko simula nang lumipat ako, parang may ibinubulong na lihim. Nagpanggap akong detektive. May dalang flashlight at kape na sapat para gisingin ng comatose, sinuyod ko ang bawat kwarto. Ang attic ay puro alikabok at pugad ng patay na putakti. Ang main floor ay puro kumikiskis na sahig at balat na wallpaper. Pero ang basement, doon naging kawili-wili. Sa likod ng mga amoy, nakahon may natagpo ang pinto. Maliit, parang para sa bata, at wala sa blueprint na ipinakita ni Linda. Sinigaw ng kutob ko, naiwan ko na, pero malupit ang amo ng kuryosidad. Binuksan ko ang pinto, sumigaw ang mga bisagra na parang dekada nang hindi gumalaw. Ang makitid na daanan ay kiling-kiling sa dilim, mabigat ang hangin sa amoy ng basang lupa at maasim na pawis. Nanginginig ang sinag ng flashlight ko habang sinusundan ko ito bawat hakbang.
ay umuugong sa dibdib ko. Ang daanan ay humantong sa isang maliit na kwarto, halos hindi kasya ang kama, upuan at mesa. Mga lata ng pagkain, maalikabok na libro, at dito bumagsak ang tiyan ko, isang tumpok ng larawan. Ako ang nasa mga ito. Kumakain ng almusal, nagbabasa sa sofa, natutulog. Ang iba ay malabo, kuha mula sa labas ng bintana. Ang iba ay malapit nakita ang mga pekas sa ilong ko. May nakatira rito, nanonood, hindi ko alam kung gaano katagal. Nanghina ang tuhod ko. Bumalik ako, sinara ang pinto at tinawag ang pulis. Habang naghihintay kumabog ang puso ko, iniisip na baka nandito pa ang kumuhang mga larawan sa loob ng pader. Naisip mo ba kung may sikreto ang bahay mo? Parang may diary na nakatago sa ilalim ng sahig. Naalala ko ang sinabi ng matandang kapitbahay. Ang mga bahay ay may hawak na alaala at ang ilang alaala ay ayaw kalimutan. Akala ko noon ay makata lang siya, pero ngayon hindi ako sigurado. May debate sa mga historiador kung kaya bang sumipsip ng mga emosyon ng nakatira. Ang mga gusali tinuturing itong psychometry, ng iba kalokohan naman, ng iba pa. Pero habang hawak ko ang telepono, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan ng bahay na dumidiin sa akin. Dumating ang mga pulis, ang mga flashlight ay parang alitaptap. Sinuyod nila ang bawat sulok, pero walang laman ang kwarto. Ang mga larawan ay nandoon pa, parang mga akusasyon. Sabi ng opisyal, isang lalaking may bigoteng parang sa 70s cop show. Baka tumakbo na ang sino mang iyon nang malapit na ako sa kanya. Pero nang umalis sila, parang buhay pa rin ang bahay, nanunood pa rin. Buong gabi akong gising, nakabukas ang ilaw, iniisip kung sino o ano ang hindi nakikitang nangungupahan ko at bakit ako ang napili nila. Umalis ang mga pulis, ang kanilang mga ilaw sa likod ay nawala sa maulap na gabi, pero parang buhay pa rin ang bahay. Nakaupo ako sa sofa, mahigpit na hawak ang baseball bat na nahanap ko sa garahe. Bawat kiskis ay nagpapatalon sa akin. Ang mga larawan mula sa nakatagong kwarto ay nasusunog sa isip ko. May naging malapit na para makuna ng paraan ng pagkiling ng ulo ko habang nagbabasa. Hindi ako nakatulog. Paano kung alam kong ang bawat galaw ko ay maaaring naitala ng isang hindi nakikitang nangungupahan? Napansin mo ba kung paano mas malakas ang sigaw ng katahimikan kaysa sa jump scare ng horror movie? Ang bahay na ito ay nagdidiriwang ng sariling symphony ng katahimikan. Pagsapit ng umaga, basang-basa ako sa kape at paranoia. Hindi ako makatigil, kaya bumalik ako sa basement. Ang maliit na pinto ay nang uyam sa akin, ang mga kalawang na bisagra ay hinintay akong buksan ito ulit. Ginawa ko, hawak ang flashlight sa isang kamay, bat sa kabilang kamay. Ang daanan ay nakakasakal pa rin, mabigat ang hangin sa maasim na nirahan na amoy. Walang nagbago sa kwarto, kamaupuan, mesa, larawan. Pero ngayon napansin ko, ang bago, isang maluwag na sahig sa ilalim ng kama. Nang buksan ko ito, may nakitang maliit na metal na kahon, may dent at malamig. Sa loob ay mas maraming larawan, mga luma na ninilaw ng mga hindi ko kilala mga lalaki, sa matigas na kwelyo mga babae, sa mahabang damit, lahat nakatingin ng walang emosyon. Halo-halo ang mga lumang clippings ng dyaryo tungkol sa mga nawawalang tao mula dekada na ang nakalipas. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa. Ang mga clippings ay tungkol sa mga pagkawala sa bayang ito, mga nakatira sa bahay o malapit dito mula pa noong 1920s. Isang artikulo ang nagbanggit kay Ilyas, isang lalaking nag-iisa rito, inilarawan bilang mapag-isa, posibleng hindi matatag. Walang follow-up, isang malabong talalang tungkol sa kanyang pagkawala pagkatapos ng sunog. Parang huminga ang bahay ng mga sikreto. Alam mo ba na ang mga lumang bahay ay kayang ikulong ang amoy ng dekada, parang pabango sa bote? Ang bahay na ito ay amoy pagsisisi. Dinala ko ang kahon sa itaas, iniladlad ang laman sa mesa ng kusina. Ang mga larawan ko ay bago digital prints, hindi Polaroid. Ibig sabihin, hindi multo ang kumuhang iyon. Pero ang mga lumang larawan,
May parehong nakakakilabot na kalidad na parang hindi alam ng mga nasa larawan na sila'y pinapanood. Naisip ko kung si Elias o katulad niya ang naging anino ng bahay na ito sa mga henerasyon. Nagpadilim ang balat ko, pero hindi ako tumigil sa paghukay. Sabi ng lola ko noon, ang kuryosidad ay parang ilawan, pero hindi laging naiilawan ang gusto mong daan. Tama siya. Tinawagan ko si Jake, kaibigan kong medyo tech nerd. Dumating siya, tiningnan ang mga larawan at sinabi pare stalker level na gamit ito. High-res palihim na anggulo, may skills ang gumawa nito. Sinuri namin ang bahay para sa mga kamera pero wala kaming nahanap, puro tanong lang. Iminungkahi ni Jake na maglagay ako ng sariling kamera para mahuli kung sino man iyon. Kaya ginawa namin isang murang webcam na nakatutok sa pinto ng basement. Kagabi halos hindi ako nakatulog, nakadikit ang mata sa screen ng laptop. Bandang 2 AM nag-glitch ang feed static tapos itim. Pagbalik bahagyang nakabukas ang pinto, kinuha ko ang bat kumabog ang puso, pero walang laman ang basement. Walang ipinakita ang footage, walang pumasok, walang lumabas. Ang pinto lang, gumalaw mag-isa. Kinabukasan may napansin akong iba. Isang mahinang gasgas sa pader ng basement. Parang may nag-ukit ng tally mark. Wala ito noon. Araw-araw ko nang sinuri ang mga pader at pagkatapos ng 2 araw may isa pang marka. May o anong nagtataya. Pinilit kong tawanan, sinasabi sa sarili na stress lang. Sinubukan mo na bang kumbinsihin ang sarili na hindi multo ang bahay mo? Pero biglang tumalon ang toaster ng 3 AM nang walang dahilan. Ako rin. May debate sa mga psychologist kung ang takot ay nagpapakita ng pattern na wala talaga pareidolia ang tawag nila. Pero ang mga tally mark na yun ay hindi guni-guni. Patuloy akong bumalik sa nakatagong kwarto, parang hinila ako. Isang gabi, may bagong larawan sa mesa, basa pa mula sa pagpapalabas. Ako yun, nakatayo sa basement. Hawak ang metal na kahon, kuha 2 araw na ang nakalipas. Napahinto ang hininga ko, may nandoon sa likod ko, at wala akong narinig. Inipit ko ang pinto ng mga tabla, ipinako, pero hindi naging mas ligtas ang bahay. Parang ang mga pader mismo ang nanonood, naghihintay ng susunod kong hakbang. Ang mga nakabarang tabla sa pinto ay hindi napigilan ng bahay na parang may mga mata. Halos hindi ako nakatulog, natatakot sa bawat kiskis. Ang baseball bat ay permanente ng katabi ko. Dumating at umalis ang mga pulis, wala silang nahanap, kundi alikabok at mga hinintay na larawan. Ang opisyal na may retro bigote ay nagkibit balikat, sinabing, baka isang palaboy na natakot at tumakbo. Pero hindi pakiramdam na walang laman ang bahay, parang hinintay nitong magpapahinga ako. Napansin mo ba kung paano hinintuan ka ng bahay? Parang sinasabing, magaling pero ako pa rin ang boss. Sinubukan kong magpatuloy sa araw-araw, nagpapakulo ng kape, nagtatrabaho mula sa bahay, kunwari normal ang lahat. Pero hindi normal ang makitang nasa freezer ang toothbrush mo o ang charger ng laptop ay maayos na nakarolyo sa hagdan. Tuwing tiningnan ko ang footage ng webcam, wala. Mga bagay lang na gumagalaw kapag hindi ako nakatingin. Nagsimula akong mag-iwan ng mga tala para sa sarili, tulad ng susi sa mangkok 8 PM para iwasan ang sariling kalimutan. Walang silbi. Ang mga tala ay nadudurog sa basurahan, pinalitan ng bagong tally marks sa pader ng basement. 3 na ngayon, inukit na parang countdown. Sa desperasyon, tinawagan ko ulit si Jake. Dumating siya, dala ang 6 na lata ng beer at isang ghost hunting app na sinumpa niyang legit. Tumawa kami, binuksan ang mga beer, pero tumaas ang needle ng app sa basement, malapit sa nakabarang pinto. Baka sira ang wiring, sabi ni Jake, pero dilat na dilat ang mga mata niya. Nakaupo kami nakatingin sa nakasarang pinto, mabigat ang hangin sa maasim na amoy. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa tally marks at iminungkahi niyang baka squatter may nanakaw pa rin. Pero paano nakalak ang lahat ng pasukan at hindi gumalaw ang mga tabla? Kinausap ko ang mga kapitbahay, umaasang may sagot. Karamihan ay magiliw pero walang alam, nag-aalok ng malabong kwento tungkol sa bahay na kakaiba.
Si Mr. Peterson isang matandang lalaki na parang gusot na papel ang mukha sumandal sa bakod at sinabi hindi gustong bitawan ng bahay na iyan ang mga sikreto nito. 50 taon siyang nakatira rito at naalala ang sunog noong 60s nang halos masira ang bahay. Walang namatay opisyal na pero sinumpa niyang ang may-ari noon. Siguro si Elias hindi umalis. Ang ilang tao, sabi niya nahabi sa buto ng bahay. Ang mga salita niya ay tumatak sa akin mabigat tulad ng hangin sa nakatagong kwarto. Narinig mo ba na sa ilang kultura naniniwala silang may kaluluwa ang mga bahay? Parang buhay nagtatala ng lahat ng nanirahan doon. Naghalongkat ako sa mga tala ng aklatanan ng bayan, hinintay ang mga maalikabok na record. Totoo ang sunog na binanggit ni Mr. Peterson 1963. Hindi alam ang dahilan, walang naiulat na nasawi. Pero may mga puwang parang napunit na pahina mula sa libro. Lumitaw ulit ang pangalan ni Elias nakalista bilang may-ari. Mula 1958 hanggang 1963 pagkatapos ay wala na. Walang death certificate, walang record ng pagbebenta. Parang natunaw siya sa mga pader. May debate sa mga paranormal researcher kung ang trauma ay maaaring magbigkis ng tao sa isang lugar, isang uri ng emosyonal na tali. Hindi pa ako handang maniwala sa multo, pero malakas ang argumento ng bahay. Pag-uwi, may nahanap akong isa pang larawan nakasuksok sa ilalim ng pinto ng kwarto. Ako yun nakatayo sa aklatan, hawak ang libro tungkol sa lokal na kasaysayan. Kuha kahapon. Nagkanda ko ba ang tiyan ko? Akala ko mag-isa ako. Tiningnan ko ulit ang webcam static sa 1:47 AM. Tapos bahagyang bukas ang pinto tulad ng dati. Pinunit ko ang mga tabla, nanginginig ang flashlight at sinalakay ang nakatagong kwarto. Wala. Ang kama, upuan at nakakabigat na katahimikan lang. Pero sa mesa, isang bagong tally mark ang inukit hindi sa pader, sa kahoy mismo. 4 na ngayon. Nakaupo ako, kumabog ang puso na pagtanto na hindi ito basta squatter. Ang bahay o isang bagay dito ay naglalaro at ako ang hindi gustong piraso. Sinubukan kong magbiro sa sarili, baka paraan lang ng bahay para sabihing gusto nito ng kasama. Pero walang epekto ang biro. Inayos ko ulit ang mga tabla, nagdagdag ng padlock at ginugol ang gabi sa sofa. Hawak ang bat, nakikinig sa paghinga ng bahay. Ang padlock sa pinto ng basement ay nagbigay ng kaunting ginhawa, pero parang paglagay lang ng band-aid sa bali na binti. Ang bahay ay may ganap na enerhiya, parang sinusukat ako. Tumigil ako sa pagtulog sa kwarto ko, nagkampo sa sofa, kasama ang bat sa tabi. Bawat anino ay isang potensyal na banta. Ang mga tally marks ngayon ay 4 ay parang oras na humihinto sa isang bagay na ayaw kong makilala. Naramdaman mo ba na parang naglalaro ng chess ang bahay mo at ikaw ang pawn? Ang lugar na ito ay 3 hakbang na nauuna. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganitong buhay, kaya bumalik ako sa mga kapitbahay, umaasang may mas malalim pang sagot kaysa sa mga bulong-bulungan. Karamihan ay tinaboy ako ng magalang na nangiti. Pero isang babae, si Mrs. Clara, ang nag-imbita sa akin. Matanda na siya, ang mga kamay ay parang ugat ng puno. Ang mga mata ay matalas kahit na may edad na. Habang umiinom ng tsaa na amoy lavender at pagsisisi, kinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamangkin si Thomas na nanirahan sa bahay ko noong 80s. Tahimik na bata, sabi niya, pero nasira. Maaga na wala ang mga magulang, naging obsession sa bahay na iyan. Sabi niya, kinakausap siya nito. Tumigil siya, nanginginig ang tasa. Nawala si Thomas noong 89, walang bakas tulad ni Elias, dekada bago. Bumulong si Clara. Hindi binibitawan ng ilang bahay ang kanilang tao. Ang mga salita niya ay parang suntok. Si Thomas, si Elias. Sila ba ang hindi nakikitang nangungupahan o biktima ng mas matandang bagay? Binigyan ako ni Clara ng lumang larawan ni Thomas, isang payat na bata na may mga mata ng multo nakatayo sa harap ng bahay ko. Kinilala ko ang kiling ng ulo niya katulad ng anino sa salamin. Nagkanda ko ba ang tiyan ko? Pero nagpatuloy ako sa pakikinig.
Sabi ni Clara sinasabi ni Thomas na pinapanatili niya ang mga sikreto ng bahay, parang trabaho niya iyon. Naisip mo ba kung ang bahay ang pumipili ng nangungupahan, hindi ang kabaligtaran? Baka pinili ako ng bahay na ito para sa isang dahilan. Pag-uwi, idinikit ko ang larawan ni Thomas sa ref, paalala na manatiling alerto. Mas tahimik ang bahay ngayon, pero hindi payapa, parang nagtatampo. Tiningnan ko ang pinto ng basement. Hindi nagalaw ang padlock, pero may bagong tally mark sa frame. 5 na. Nagsimula akong magsulat ng journal, itinatala ang bawat kakaiba. Isang tinidor sa maling drawer, isang ilaw na kumikislap sa pattern, ang mahinang tunog ng pagkalmot sa gabi. Ang pagsusulat ay nagbigay ng pakiramdam na hindi ako nababaliw, pero malinaw ang mga pattern. May narito nagtataya ng oras. Bumalik ako sa aklatan, mas malalim na naghukay. Binanggit ng mga lumang record ang pamilyang Warren na nagtayo ng bahay noong 1890, nawalan ng 3 anak sa sakit bago sila nawala rin. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta, pero may mga bulong-bulungan tungkol sa isang kasunduan, isang ritual para iugnay ang bahay sa kanilang dugo. Parang alamat, pero ang mga clippings tungkol kina Elias at Thomas ay may parehong nakakakilabot na sinulid. May debate sa mga folklorist kung ang kalungkutan ay maaaring magpalutang sa isang bahay na ikinukulong ang mga kaluluwa sa mga pader nito. Hindi pa ako sigurado kung naniniwala ako, pero ang mga tally marks ay totoo. At gayon din ang larawan ko na lumitaw sa unan ko kagabi. Kuha habang nasa aklatan ako, nagbabasa tungkol sa mga Warren. Tinawagan ko ulit si Jake, umaasang tatawanan niya ito. Hindi niya ginawa. Naglagay kami ng mas maraming kamera, isa sa bawat kwarto, pero ang footage ay nagkakagulo sa mga random na oras. Palaging bandang 2 a.m. Isang clip ang nakakuha ng anino na gumagalaw sa pasilyo. Masyadong matangkad para sa akin, masyadong mabilis para sa tao. Si Jake, maputla, tulad ng gatas, ay nagsabi, "Pare, lampas na ito sa squatter. Kailangan mong umalis." Pero hindi ko kaya. Parang may mga kawit ang bahay sa akin na ang pag-alis ay katumbas ng pagkatalo. Sinubukan mo na bang talunin ang isang haunted house sa katigasan ng ulo? Spoiler, mas matiyaga ito kaysa sayo. Nanatili ang karunungan ni Clara. Huwag kang makipaglaban sa bahay na nagdesisyon na. Sabi niya, ito na may malungkot na ngiti. Parang nakita na niya ang kwentong ito dati. Hindi pa ako handang sumuko, pero nagtataka na ako kung si Thomas, si Elias, o ang bahay mismo ang hinintay ko. Kagabi, narinig ko ulit ang tak-tak-tak. Mas mabagal na ngayon, parang humihinto ang tibok ng puso. Hawak ang bat, tinitigan ko ang pinto ng basement. Alam na kailangan kong harapin ang anumang nagtataya ng mga markang iyon. Ang tak-tak-tak ay umugong sa ulo ko na parang metronomo para sa hindi nakikitang pulso ng bahay. Hindi ko maalis ang mga salita ni Clara tungkol kay Thomas o ang larawan niya na nakatitig mula sa ref ko. Ang mga mata niya ay parang mga butas na nasunog mula sa nakaraan. Nakakandado ang pinto ng basement, pero patuloy ang mga tally marks, 6 na ngayon. Inukit sa frame na parang babala. Tapos na ako doon sa paglalaro ng depensa. Naramdaman mo ba na parang nakikipagtalo ka na sa bahay at natatalo? Oo, ang lugar na ito ay panalo ng malaki. Nagpasya akong sirain ang bahay sa matalinghagang paraan kahit papaano. May dalang crowbar at playlist ng 80s rock para panatilihing matatag ang nerbiyos ko. Nagsimula ako sa basement. Nakasara pa rin ang nakatagong kwarto, pero hinintay ko ang mga sahig sa paligid, naghahanap ng kahit anong mga kablay trapdoor, anumang clue kung sino o ano ang nanonood sa akin. Sa ilalim ng isang sahig, nakakita ako ng maliit na leather notebook. Ang mga pahina ay malutong at naninilaw. Ang sulat kamay ay matalim, parang isinulat sa pagmamadali o takot. Journal iyon ni Thomas mula 1987 hanggang 1989. Bawat entry ay isang bangungot ng paranoia. Nakikita ako ng bahay. Gusto nitong manatili ako. Narinig ko sa mga pader nagtataya.
Isinulat niya ang pagkakakita ng mga larawan ng sarili niya, tulad ng akin, at naramdaman na pinili siya ng bahay. Kinilabutan ako habang binabasa ang mga salita niya. Ay halos kapareho ng mga iniisip ko. Isang entry ang namumukod. Itinayo ng mga Warren ang bahay para hawakan ang kanilang kalungkutan. Pero ngayon ay higit pa ang hinintay nito. Pinapanatili kami nito. Parang hinintay ni Thomas ang parehong misteryo, pero hindi siya nakalabas. Ang huling pahina ay isang linya. Bahagi na ako nito ngayon. Nakaupo ako, mabigat ang notebook sa mga kamay ko. Ang hangin sa basement ay dumidiin. Nakakita ka ba ng diary na parang ikaw ang binabasa nito pabalik? Alam nito ang mga takot ko bago ko pa malaman. Dinala ko ang journal sa itaas, ikinandado ang pinto ng basement sa likod ko. Iba na ang pakiramdam ng bahay, hindi mas tahimik, pero mas mabigat, parang hinintay akong maabutan. Binasa ko ulit ang journal, inihambing sa mga record ng aklatan. Binanggit ni Thomas ang mga Warren, kaya hinintay ko ang kanilang kwento. Ang trahedya ng pamilya noong 1890 ay hindi lang sakit, may mga bulungan ng maling ritual tungkol sa pagbigkis ng kanilang kaluluwa para protektahan ang bahay mula sa pagkakalimutan. Alamat iyon sigurado, pero ang alamat ay may paraan ng pag-ugat sa katotohanan. May debate sa mga historiador kung ang mga ritual ay maaaring mag-iwan ng enerhiya sa isang lugar tulad ng isang psychic scar. Ang journal ni Thomas ay nagpaisip sa akin na ang kalungkutan ng mga Warren ay nag-iwan ng malalim na sugat sa bahay na ito. Ipinakita ko ang journal kay Jake na tumigil na sa pagbibiro tungkol sa ghost apps. Binasa niya ito, maputla ang mukha, at sinabi na baliw ang lalaking ito, pero baka hindi siya mali. Paano kung buhay ang bahay? Tumawa kami ng kinakabahan, pero nanatili ang ideya. Napansin ko ang mga pattern sa mga petsa ng journal. Tumataas ang mga entry ni Thomas sa parehong oras na nagkakagulo ang aking mga kamera. 2 a.m. Naglagay ako ng motion sensor sa pasilyo, umaasang makakakuha ng konkretong ebidensya. Kagabi umalarma ito, pero ang footage ay puro static. Nang tiningnan ko ang basement, may isa pang tally mark 7 na. Sinubukan kong magbiro. Baka nagtataya lang ang bahay kung ilang beses ako natakot. Pero nanginginig ang boses ko. Kinabukasan nakakita ako ng bagong larawan sa ilalim ng sofa ako habang binabasa ang journal ni Thomas sa kusina. Kuha kagabi. Tumibok ang puso ko. Mag-isa ako. Nakakandado ang mga pinto. Naka-on ang mga kamera. Pinunit ko ang bahay, sinuri ang bawat sulok. Pero wala. Tapos napansin ko na bukas ang journal sa isang pahinang hindi ko binasa, isang hindi isinulat ni Thomas. Sa bagong tinta, nakasulat, bahagi ka na nito ngayon. Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi lang nanonood ang bahay. Isinusulat din nito ang kwento ko. Nag-echo ang babala ni Clara. Huwag kang makipaglaban sa bahay na nagdesisyon na. Sinubukan ng kanyang pamangkin at nawala siya. Hindi pa ako handang sumuko, pero nagsisimula akong makaramdam. Tulad ni Thomas, na-trap sa isang script na hindi ko isinulat. Kagabi, narinig ko ulit ang tak-tak-tak, mabagal sadya. Parang inaanyayahan ako ng bahay na hanapin ang susunod na clue. Ang mga salita sa journal, bahagi ka na nito ngayon, ay kumapit sa akin na parang basang damit. Hindi lang nanonood ang bahay. Hinahabi ako sa kwento nito, tulad ni na Thomas Elias at ang mga Warren. 7 tally marks na ngayon. Bawat isa ay isang hakbang palapit sa kung anuman ang gusto ng bahay. Hindi na ako makakatakbo mula rito, kaya nagpasya akong sumandal, baguhin ang salaysay. Sinubukan mo na bang isulat muli ang kwentong sinasabi ng bahay mo? Spoiler, may matigas na editor ito. Nagsimula ako sa basement. Hawak ang crowbar, hindi para sirain kundi para bawiin. Ang nakatagong kwarto ay parang puso ng mga sikreto ng bahay, kaya nagpasya akong baguhin ito. Hinila ko palabas ang kama, upuan, mesa, at lahat ng nakakakilabot na larawan isinalansan sa garahe. Gumaan ang hangin sa kwarto, parang huminga ito sa unang pagkakataon sa mga taon.
Pininturahan ko ang mga pader ng malambot na asul hinila, ang isang bookshelf at ginawang aklatan ng espasyo. Hindi gaanong kalakihan ilang second-hand na nobela at lampara, pero parang paghihimagsik laban sa hawak ng bahay. Napansin mo ba kung paano nakakalimutan ng bagong pintura ang mga multo ng isang kwarto? Sinusubukan ito ng isang ito. Iniwan ko ang journal ni Thomas sa istante hindi nakatago, kundi pinarangalan bilang paalala ng mga nauna rito. Tahimik ang bahay ng ilang araw, walang bagong tally marks, walang larawang sumusulpot sa ilalim ng pinto. Akala ko, nabali ko ang siklo, pero hindi ako ganun ka-inosente para maniwala rito. Nag-echo ang mga salita ni Clara. Hindi madaling bumibitaw ang mga bahay. Nakita niya ito kay Thomas, at ang babala niya ay may bigat ng isang nawalan ng masyado. Hindi na ako lumalaban sa bahay. Sinusubukan kong makipagkasundo rito. Ginugol ko ang mga gabi sa bagong aklatan nagbabasa sa ilalim ng lampara. Hindi gaanong mabigat ang hangin, pero nanonood pa rin. Isang gabi, nakakita ako ng librong hindi ko binili, isang lumang kasaysayan ng bayan nakatago sa likod ng iba. Sa loob ay isang sulat kamay na tala, hindi sa matalim na sulat ni Thomas, kundi sa umiikot na script na alala ng bahay. Bumilis ang pulso ko, pero hindi ako nagpanik. Iniwan ko ang tala roon, isang tahimik na pagkilala, at nagpatuloy sa pagbabasa. Binanggit ulit ng libro ang mga Warren na nagpapahiwatig sa kanilang ritual bilang isang desperadong gawa para mapanatiling malapit ang mga nawalang anak. May debate sa mga antropologo kung ang mga ritual ay maaaring mag-angkla ng emosyon sa isang lugar na lumilikha ng isang uri ng espiritual na echo. Ang bahay na ito ay parang umuugong magpakailanman. Dumating si Jake, humanga sa aklatan, pero hindi pa rin mapakali. "Baliw ka sa pananatili," sabi niya, tinitingnan ang mga istante na parang kakagat. Tumawa kami, pero pilit ang boses niya. Ipinakita ko ang tala at umiling siya. "Niloloko ka ng lugar na ito, pare." Baka tama siya, pero nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Parang nagsisimula akong maunawaan ang wika ng bahay. Kagabi, hindi umalarma ang motion sensor, pero narinig ko ang mahinang hum. Parang kinakantahan ako ng bahay ng lullaby. Narinig mo ba ang bahay mong kumakanta? Ang akin ay may nakakakilabot na tono, pero medyo nakaka-addict. Pagkatapos ng isang linggo, nakakita ako ng isa pang tala sa parehong umiikot na script, nakatago sa isang nobela. "Pinapagaling mo ito." Natigilan ako. Talaga? O hinintay lang ulit ako ng bahay? Patuloy akong nagtrabaho, nagdagdag ng mga halaman sa aklatan, isang rug, isang upuang hindi kumikiskis. Tumigil ang tally marks sa pito at nawala ang tak-tak-tak. Pero isang gabi, habang nagbabasa, isang anino ang dumaan sa lampara, masyadong mabagal para maging trick ng ilaw. Tumingala ako, kumabog ang puso, pero walang laman ang kwarto. Hindi pa tapos ang bahay sa akin, binago lang nito ang diskarte. Naalala ko ang karunungan ni Clara, ang bahay ay hinintay ang ibinibigay mo rito. Sinabi niya ito habang umiinom ng tsaa, ang mga mata ay malayo, parang kausap ang multo ni Thomas. Binibigyan ko ang bahay na ito ng aklatan, isang bagong kwento, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na hinintay pa rin nito ang mga piraso ko, naghihintay kung ano ang susunod kong ibibigay. Ang lulabay na hum ng bahay ay kumupas, pero ang presensya nito ay nanatili na parang bisitang sobrang tagal umalis. Walang bagong tally marks at nawala ang tak-tak-tak, pero hindi ako nadala, humihintay lang ang bahay. Ang bagong aklatan ko ay parang maliit na tagumpay, isang sinag ng liwanag sa lugar na puno ng anino. Pero tuwing nakaupo ako roon nagbabasa, sa ilalim ng lampara, ramdam ko ang paninitig nito, hindi galit, pero mausisa, parang pinag-aaralan ang pagsisikap kong isulat muli ang kwento nito. Naramdaman mo ba na parang nagtatala ang bahay mo tungkol sa'yo? Ang akin ay may buong notebook na ngayon. Itinuloy ko ang rutina, nagdagdag ng mga libro sa istante, kahit isang maliit na radyo para sa background noise. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik,
Parang hinintay akong magkamali. Isang gabi, habang nagbabasa ng nobela, isang mahinang simoy ang humaplos sa batok ko kahit sarado ang mga bintana. Natigilan ako, nilingon ng paligid, pero walang galaw ang kwarto. Tapos napansin ko ang pagkislap ng lampara. Hindi namamatay ang bumbilya, kundi kumikibot parang tibok ng puso. Tinawanan ko, bulong na magaling bahay, pero nanginginig ang boses ko. Tumigil ang kislap at parang narinig ko ang isang buntong hininga mahina bilang bulong mula sa mga pader. Nagpasya akong mas malalim na maghukay sa kasaysayan ng bayan, umaasang maunawaan ang hawak ng bahay. Sa aklatan nakakita ako ng ledger mula 1819 na naglilista ng mga gamit ng mga Warren nang itayo ang bahay. Sa mga karaniwan, muebles linen may kakaibang entry salamin inukit ng sagisag ng pamilya. Wala akong nakitang ganoong salamin, pero nagpapalala ito sa akin. Pag-uwi tiningnan ko ang salamin sa pasilyo, ang isa kung saan nakita ko ang anino ilang linggo na ang nakalipas. Matanda ito, ang frame ay inukit ng mga mahinang simbolo gastado, pero masalimuot parang sa gisag ng pamilya. Sinundan ko ang mga ito ng daliri at naging mabigat ang hangin, parang sumandal ang bahay. Kagabi, napanaginipan ko ang salamin. Sa loob nakita ko si Thomas, pagkatapos si Elias, at mga mukhang hindi ko kilala, lahat nakatitig pabalik, walang laman ang mga mata. Nagising akong pawisan ng radyo sa aklatan ay nagpapatugtog ng static kahit naka-off. Hinintay ko ang plug pero nanatili ang static sa ulo ko, parang sinusubukang magsalita ng bahay. Hinintay mo ba ang isang bagay na patuloy pa ring maingay? Walang pakialam ang bahay na ito sa luhika mo. May debate sa mga paranormal enthusiast kung ang mga salamin ay maaaring maging portal na nagtatampok o nagdadala ng enerhiya. Hindi ako kumbinsido, pero ang salamin na yon ay parang may hinintay na higit pa sa aking refleksyon. Tinawagan ko si Jake na ngayon ay kalahating kumbinsido na ako ang bida sa isang horror flick. Sinuri namin ang salamin, walang nakatagong kompartimento, mga kakaibang simbolo lang. Iminungkahi niyang basagin ito pero hindi ko kaya. Ang pagsira ay parang pagsira ng bahagi ng kwento ng bahay. Sa halip tinakpan ko ito ng kumot, umaasang patahimikin ang anumang naroon. Hindi nagustuhan ng bahay iyon. Kinabukasan maayos na nakatiklop ang kumot sa sahig at may nakadikit na tala sa salamin. Nakikita ka nito. Kumalabog ang puso ko, pero iniwan ko ang tala roon, isang tahimik na kasunduan. Lumipas ang mga araw ng walang insidente, pero napansin ko ang maliliit na bagay, mga libro sa aklatan na muling inayos. Hindi ayon sa pamagat kundi sa kulay na bumubuo ng gradient na hindi ko pinlano. Isang beses bumukas ang radyo, nagpatugtog ng malambot na jazz mula dekada na ang nakalipas. Pagkatapos ay namatay ng hinawakan ko. Hindi galit ang bahay, ito ay mapaglaro halos. Naalala ko ang karunungan ni Clara. Bigyan mo ang bahay ng kailangan nito at baka bigyan ka nito ng kapayapaan. Sinabi niya ito na may alam na tango, parang nakipagkasundo siya sa sariling mga multo. Binibigyan ko ang bahay na ito ng aklatan, isang bagong layunin, pero binibigyan ako nito ng mga senyales na hindi pa ito handang bumitaw. Kagabi, nakaupo ako sa aklatan, matatag ang lampara, kalmado ang hangin. Pagkatapos, mula sa pasilyo isang solong tak, hindi ang rhythmic na tak-tak-tak, pero sapat para hawakan ko ng mahigpit ang upuan. Pinapaalala ng bahay na narito pa rin ito, isinusulat pa rin ang aking kabanata. Ang solong tak mula sa pasilyo ay nanatili sa mga buto ko, isang paalala na hindi pa tapos ang bahay sa kwento nito. Ang aklatan ay parang santuwaryo ko, pero kahit doon may tahimik na bigat ang hangin, parang bumubulong ang bahay. Hindi ka pa nakakalabas dito. Walang bagong tally marks, walang larawan, pero ang salamin sa pasilyo, nakatakip pa rin, ay parang may sariling pulso. Iniwan ko ang kumot, kalahating inaasahan na madudulas ito ulit, pero nanatili ito. Naramdaman mo ba na parang sinisilent treatment ka ng bahay mo? Ang akin ay dalubhasa na sa sining na iyan. Kailangan ko ng sagot, hindi lang hula.
kaya bumalik ako sa mga tala ng bayan. Ang archive room ng aklatan ay amoy alikabok at nakalimutang pangako, pero may mga sikreto ito. Nakakita ako ng file tungkol sa mga Warren nakatago sa isang kahon na may label na unresolved. Hindi lang ang pagkamatay ng kanilang mga anak noong 1890 ang sumira sa kanila. Ito ang sumunod. Isang lokal na dyaryo mula 1891 ay nagpahiwatig ng iskandalo, isang ritual sa bahay pinangunahan ng matriarch ng mga Warren para panatilihing walang hanggan ang pamilya. Nagulat ang mga kapitbahay ng kakaibang mga ilaw pag-awit at pagkatapos ay katahimikan. Nawala ang mga Warren pagkatapos iniwan ang bahay na walang laman hanggang bilhin ito ni Elias noong 1958. Binanggit ng file ang inuukit na salamin, sinabing isang conduit para sa kanilang ritual. Nagkanda ko ba ang tiyan ko? Hinintay ko ba ang kanilang anchor sa lahat ng oras na ito? Inihambing ko ang mga pangalan mula sa journal ni Thomas. Isang entry ang nagbanggit ng Mr. E, malamang si Elias, na sumulat tungkol sa pagbabantay sa puso ng bahay. Malabo ito pero konektado sa kwento ni Clara tungkol sa obsesyon ni Thomas. Nakakita ako ng ulat ng sunog noong 1963 na nagtala ng pagkawala ni Elias pagkatapos ng apoy. Walang bangkay, walang bakas tulad ni Thomas noong 89. Malinaw ang pattern, kinuha ng bahay ang mga nangungupahan nito sa anumang paraan. Naisip mo ba kung may guestbook ng mga kaluluwa ang bahay puno na ang mga pahina nito? Pag-uwi, hinintay ko ang salamin, kalahating inaasahan na may lalabas na multo. Walang nangyari, pero ang mga simbolo sa frame ay parang mas matalas, halos kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Sinundan ko ulit ang mga ito at naging mabigat ang hangin, parang humintay ang bahay. Kagabi, narinig ko ulit ang hum, hindi mula sa radyo kundi mula sa mga pader, mababa at matatag tulad ng tibok ng puso. Hindi ako nakatulog, nakaupo lang sa aklatan, tinitingnan ang refleksyon ng salamin mula sa pintuan. Ako lang ang ipinakita pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may ibang nakatitig pabalik. Bumalik ako kay Clara, dala ang journal at ang paglalarawan ng salamin. Napuno ng ulap ang mga mata niya nang banggitin ko ang mga simbolo. Minsan, dinrawing iyon ni Thomas. Sabi niya malutong ang boses. Sabi niya, iyon ang wika ng bahay. Wala siyang iba pang alam, pero muling nagbabala. Huwag mong hayaang isulat ka nito. Ang mga salita niya ay may bigat ng isang nakakita ng panalo ng bahay dati. May debate sa mga folklorist kung ang mga simbolo ay maaaring maghawak ng kapangyarihan na nagbibigkis ng layunin sa mga bagay. Ang mga ukit na yon ay parang buhay, nanunood sa akin tulad ng bahay. Kinabukasan, nakakita ako ng bagong tala sa aklatan nakatago sa libro ng kasaysayan ng bayan. Alam nito ang pangalan mo. Bumilis ang pulso ko pero hindi ako tumakbo. Sa halip nagsalita ako sa bahay, pakiramdam ay katawa-tawa pero desperado. Ano ang gusto mo? Tanong ko, umugong ang boses ko sa walang laman na kwarto. Walang sagot pero tumigil ang hum at ang refleksyon ng salamin ay kumislap saglit lang. Tumawa akong kinakabahan, kausap ang bahay. Susunod iimbitahan ko ito sa kape. Pero iba ang katahimikan, parang nakikinig ang bahay. Patuloy akong nagdagdag sa aklatan. Mas maraming libro, isang maliit na mesa. Sinusubukang gawin itong akin. Hindi lumaban ang bahay, pero hindi rin ito sumuko. Kagabi, habang nagbabasa, bumukas ang radyo, nagpatugtog ng parehong lumang jazz tune. Hindi ko ito hinintay ngayon, hinintay ko lang itong tumugtog. Ramdam ang bahay na nananahimik sa paligid ko, parang sinasabing, hindi pa tapos pero nag-uusap na tayo. Ang bahay at ako ay nasa kakaibang sayaw na ngayon hindi lumalaban kundi umiikot sa isa't isa tulad ng mga partner na sumusubok ng tiwala. Ang jazz tune ng radyo ay nanatili sa isip ko, isang paalala na nagsasalita ang bahay kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang wika nito. Walang bagong tala, walang tally marks, isang katahimikan lang na parang mas isang kasunduan kaysa pagsuko. Nanatiling nakatakip ang salamin, nakatago ang mga simbolo,
Pero ramdam ko ang hatak nito tulad ng tibok ng puso na hindi ko maignora. Naramdaman mo ba na parang sinusukat ka ng bahay mo para sa isang papel na hindi mo inaudisyon? Ako ang hinintay bilang bida. Nagpasya akong manatili hindi dahil sa katigasan ng ulo, kundi dahil ang pag-alis ay parang pag-abandona sa kwentong kalahati lang ang nasabi. Ang aklatan ng aking anchor, ang mga istante ay mabigat sa mga libro at bigat ng journal ni Thomas. Nagsimula akong magsulat dito, nagdaragdag ng sariling mga entry, hindi paranoia, kundi mga obserbasyon ng paraan ng pagkislap ng lampara kapag binanggit ko ang mga Warren, kung paano umiinit ang hangin kapag nagbabasa ako ng malakas. Parang nakikinig ang bahay, ang hum nito ay mas malambot, halos sumasang-ayon. Hindi lang ako nakatira rito. Nagiging tagabantay nito ako, nagbabantay ng mga kwento nito tulad ni Nina Elias at Thomas noon. Isang hapon, nakakita ako ng bagong libro. Sa istante na hindi ko inilagay, isang lumang ledger. Malutong ang mga pahina, naglilista ng mga pangalan at petsa mula 1890s. Hindi ito sa mga Warren, kundi sa kanilang mga kapitbahay na nagtala ng mga pagbisita sa bahay bago ito tumahimik. Isang entry ang namumukod si Mrs. Warren ay nagsalita ng isang tagabantay, isang magdadala ng alaala ng bahay. Napahinto ang hininga ko. Iyon ba ang hinintay ko? May debate sa mga cultural historian kung ang mga lugar ay maaaring magtalaga ng mga papel sa mga tao na ginagawa silang hindi sinasadyang tagapangasiwa ng kasaysayan. Malakas ang argumento ng bahay na ito na ako ang susunod. Binalikan ko si Clara sa huling pagkakataon, dala ang ledger. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ito, malayo ang mga mata. Naramdaman din iyon ni Thomas, bulong niya. Sabi niya, pinili siya ng bahay na manatili. Hindi niya ako binabalaan. Ngayon tinitigan lang ako ng tahimik na pagtanggap. Parang alam niyang nagdesisyon na ako. Nanatili ang kanyang karunungan. Ang bahay ay nagtatagot ng mga hinintay nito. Hindi ko sigurado kung hinintay ako ng bahay o kailangan lang. Pero pakiramdam ko ay nakatali ako rito tulad ng isang sinulid sa walang katapusang tapiserya nito. Pag uwi, hinintay ko ang salamin, handang harapin ang anumang nasa loob nito. Hindi kumikinang ang mga simbolo, pero nagbago ang hangin, parang huminga ang bahay. Muli akong nagsalita rito, malumanay, nandito ako. Ipapanatili ko ang mga kwento mo. Bumalik ang humbanayad tulad ng tango. Kagabi, nagpatugtog ang radyo ng walang static, isang mabagal na melodiya mula sa ibang panahon. Hindi ko ito pinatay, hinintay ko lang itong punuin. Ang aklatan, ramdam ang bahay na nananahimik sa paligid ko. Sumayaw ka na ba sa bahay? Mas maganda ang ritmo nito kaysa inaakala mo. Kinabukasan, nakakita ako ng bagong tala sa ledger, sa umiikot na script. Sapat ka na. Nanahimik ang puso ko. Hindi ako binibitawan ng bahay, pero hindi rin ako kinukulong, ibinabahagi nito ang sarili. Patuloy akong nagsulat sa journal, idinagdag ang kwento ko kina Thomas, Elias at mga Warren. Lumaki ang aklatan, mas maraming libro, mas maraming buhay. At ang bahay ay hindi gaanong mabigat, parang mas madaling huminga. Hindi lang ako nangungupahan. Bahagi ako ng pamana nito, isang tagabantay ng haunted na kasaysayan nito. Kagabi, nakaupo ako sa aklatan, mainit ang lampara. Ang salamin ay ako lang ang ipinakita. Isang solong tak ang narinig mula sa pasilyo. Malambot, halos magiliw, parang sinasabi ng bahay, magkasama na tayo ngayon. Ngumiti ako, hindi natatakot, handang dalhin ang mga kwento nito pasulong. Ang bahay at ako ay nasa isang kakaibang pakikipagsosyo na ngayon, tulad ng mga kasama sa bahay na natutong tiisin ang mga kakaiba ng isa't isa. Ang solong tak mula sa pasilyo ay hindi na bumalik at tahimik ang salamin, hindi na kumikibot ang mga simbolo nito. Ang aklatan ay parang buhay, puno ang mga istante ng mga kwento, kabilang ang akin na hinabis sa kakaibang tapiserya ng bahay. Pero alam ko na hindi pa tapos ang bahay, masyadong matanda, masyadong mabigat sa alaala para tunay na makapahinga. Naramdaman mo ba na parang co-author mo ang bahay mo? Nagsusulat ng mga tala sa gilid ng buhay mo.
Ang akin ay may pluma na hindi nauubusan ng tinta. Patuloy akong nagsulat sa journal ni Thomas. Hindi lang para itala kundi para kausapin ang bahay ipakita na nakikinig ako. Simple ang mga entry ko, ang paraan ng pagkiskis ng mga sahig sa ritmo. Kapag naglalakad ako, kung paano mas maliwanag ang lampara kapag nagbabasa ako tungkol sa mga Warren. Sumagot ang bahay sa maliliit na paraan, isang simoy sa saradong bintana, isang libro na bumukas sa pahina tungkol sa lokal na ritual. Hindi na ito nanggugulo. Nagbabahagi ito parang nagtitiwala na kaya ko ang bigat nito. May debate sa mga espiritualista kung ang mga bahay ay maaaring makipag-ugnayan sa mga tao, hindi lang pananakot kundi pakikipamuhay. Nagsisimula akong maniwala, pakiramdam ay hindi na nangungupahan kundi kasusyo. Isang umaga, nakakita ako ng bagong entry sa journal, hindi sa aking sulat kamay o sa matalim na sulat ni Thomas, kundi sa umiikot na script. Nakikita mo na ako ngayon. Kumalabog ang puso ko, hindi sa takot kundi sa pagkilala. Hindi na nagtatago ang bahay, naglalantad ito ng sarili piraso-piraso. Mas nagsalita ako rito hindi lang sa mga sandali ng pagkabigo, kundi ng basta-basta tulad ng pakikipagkwentuhan sa kaibigan. "Magandang araw ha," sabi ko kalahating tumatawa, at sumagot ang malambot at mainit. "Kinausap mo na ba ang bahay mo na parang matandang kaibigan?" Ang akin ay puno ng kwento. Nagpasya akong saliksikin ang mga simbolo ng salamin, kinuskos ang mga ito at dinala sa aklatan. Isang archivist, isang payat na babaeng may salamin sa ilong, kinilala ang mga ito bilang lumang sagisag ng pamilya. Hindi lang ng mga Warren kundi may kaugnayan sa lokal na tradisyon ng pagpigkis ng mga espiritu sa mga lugar. Hindi ito sumpa, sabi niya, kundi isang pangako para protektahan ang hinintay. Nanatili iyon sa akin. Baka kami ng mga Warren Elias Thomas, at ngayon ako ay bahagi ng pangakong iyon. Hindi nakakulong kundi pinili upang panatilihing buhay ang alaala ng bahay. Nagpasalamat ako umalis na may pakiramdam ng layunin, tulad ng nagdadala ng isang sulo na ipinasa sa paglipas ng panahon. Pag-uwi, inilagay ko ang maliit na larawan ni Clara sa tabi ng kay Thomas. Sa ref, pinarangalan ang koneksyon. Mas magaan ang bahay, hindi gaanong makapal, ang hangin parang sumasang-ayon ito. Patuloy kong pinalaki ang aklatan, nagdagdag ng komportabling armchair, ilang kandila para sa init. Isang gabi, habang nagbabasa ang salamin ay nagpakita ng kislap, hindi anino, kundi malambot na liwanag tulad ng kandila mula sa ibang kwarto. Hindi ako natakot, tumangulang ramdam ang presensya ng bahay na nananahimik sa tabi ko. Nagpatugtog ulit ang radyo ng lumang jazz tune. Hindi ko hinintay. Hinintay ko lang itong tumugtog, ang melodiya ay hinabi sa kwarto, tulad ng isang shared memory. Totoo ang mga salita ni Clara. Ang bahay ay nagtatago ng mga hinintay nito. Bahagi na ako nito ngayon, hindi lang pangalan sa journal, kundi boses sa walang katapusang kwento ng bahay. Kagabi, nakaupo ako sa aklatan, mainit ang lampara. Ang salamin ay puno ng buhay ang ipinakita. Isang mahinang humang tumaas, hindi mula sa mga pader, kundi mula sa loob ko. Parang sa wakas ay nakatune kami ng bahay. Walang taps, walang tala, isang tahimik na pag-unawa lang na nasa bahay ako. Hindi lang sa bahay kundi sa kasaysayan nito, sa puso nito. Sa isang nakakakilabot na kwento ng haunted na bahay, lumipat ang tagapagsalaysay sa isang lumang Victorian na tahanan at natuklasan ang mga nakakabagabag na sikreto nito. Sa una, hindi niya pinansin ang mga kakaibang bagay tulad ng maling pagkakalagay ng mga gamit at kakaibang tunog. Ngunit natagpuan ang mga nakakakilabot na larawan ng kanyang sarili at mga tally marks na nakaukit sa mga pader ng basement na nagpapahiwatig ng isang hindi nakikitang presensya. Ang nakabarang pinto sa basement, isang nakatagong kwarto, at isang journal mula sa dating nangungupahan. Si Thomas ay nagbunyag ng pattern ng mga pagkawala na konektado sa kasaysayan ng bahay simula sa pamilyang Warren noong 1890s. Ang trahedya ng pagkawala ng kanilang tatlong anak ay humantong sa isang ritual
para iugnay ang kanilang mga kaluluwa sa bahay na lumikha ng isang natitirang espiritual na eko. Habang hinintay ng tagapagsalaysay ang mga tala sa bayan at sa pamamagitan ni Clara tiyahin ni Thomas, napagtanto nila na buhay ang bahay pumipili ng mga nangungupahan bilang mga tagabantay ng mga alaala nito. Pinago ng tagapagsalaysay ang basement bilang aklatan sinusubukang isulat muli ang kwento ng bahay, ngunit sumagot ito ng mga tala sa umiikot na sulat, tulad ng sapat ka na nagpapahiwatig ng lumalaking ugnayan. Ang salamin inukit ng sagisag ng mga Warren ay nagsisilbing conduit na sumasalamin sa mga anino ng mga dating nangungupahan. Sa part 10, tinanggap ng tagapagsalaysay ang papel bilang tagabantay ng bahay na nakikipamuhay sa presensya nito na minarkahan ng isang huling tak at hum na parang harmonya. Ang kwento ay nagtuklas ng mga tema ng kalungkutan alaala at pakikipamuhay na iniiwan ang tagapagsalaysay na hindi nakakulong, kundi nakatali sa pamana ng bahay isang tagapangasiwa ng haunted na kasaysayan nito.